Okay, bali dito po yung tutorial natin. After ninyo mag-avail, mag-send kami ng file, then lalabas na siya dito. Unang-unang gagawin po ninyo, type lang ninyo itong google ay drive.google.com, okay? Then, after ninyo maano yan, enter lang ninyo. Okay, lalabas na itong page, shared with me. Click lang ninyo itong shared with me. Okay, bali ito po yung sinend namin sa inyo. Automated task na folder. Then, open ninyo yan. Ito na yung file na sinend namin. Okay? Then, kung susubukan po ninyong buksan yan, hindi ninyo may edit yan dahil nakaano yan, view only. Okay? Then, close muna natin yan. Make a copy tayo para meron tayong sariling kopya. Tapos, pwede na tayong mag-edit. Okay, bali creating na siya yung copy natin. Then, mapupunta siya sa My Drive. Antayin lang natin matapos to. Then, sabi niya created. Show file location or punta kayo sa My Drive. Bali, eto na siya. Eto na yung naano natin. Na make a copy. Make a copy. Okay, rename natin yan. For example, lagyan niyo ng pangalan nyo dito para hindi kayo malito. Pero ako lalagay ko lang siguro may sa unahan. Then, pwede ninyong i-open yan. Pwede na po ninyong i-open. Bali may tester tayo dito. Okay? Check lang natin kung gumagana yung tester natin. Yan. Antayin lang natin may lumabas dito. Okay. Bali, isang beses lang natin gagawin to. Authorization required. Click lang natin yung okay. After maklik yung okay, bali ito yung email lang nag-avail. Click lang ninyo yan. Huwag niyo pipindutin itong back to safety. Nasa advanced tayo dapat. Okay, advanced. Then, sa ilalim, unsafe. Tapos, continue na natin. Then, makikita nyo wala na kayong pipindutin. Pero nasa pinakailalim yan kasi nakatakip. Nasa pinakailalim, allow. Okay, last na yon. Then, okay, gumana na siya, nagkulay green. Kapag hindi siya nagkulay green, click ninyo ulit. Magkukulay green na siya. Ibig sabihin, gumagana na. Tapos naman, starting date, registration date, dito natin lalagay para alam ninyo kung ano yung i-download ninyo. Halimbawa, April 4, mag-start kayo ng April 4. Halimbawa naman, July July 1, 2024. Yan, okay? Bali yung da-download natin sa Shopee, July 1, July 1, July 1. Pare-parehas lang yan. Tapos meron pala tayo ditong tutorial ng ano natin. Okay? Dito ko ilalagay yung link ng tutorial ng demo natin. Okay? Next. Tapos dito naman po yung ano natin. Kung paano i-download yung data natin sa TikTok, Shopee, sa Lazada. Mabilis lang po yan. Okay? Naka-detailed naman yan kaya hindi kayo maliligaw. Then next na tayo, mag-paste tayo ng value dito sa Shopee muna. Okay? Meron siyang data pero di-delete ko na yan. Ito yung delete button natin kapag gusto nating i-delete yung data. Okay? Clear ko muna ito. Okay, wait lang. Clear ko muna. Yung pag-click ng button guys, kailangan hindi sabay-sabay. Okay? Antayin matapos yung script running bago mag-click ulit. Then, pero hindi nyo na po kailangan mag-clear yan kasi yung ibibigay kong copy sa inyo, malinis na yan. Okay? Pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-delete. Delete ko muna itong mga data rito. Para makita lang ninyo na gumagana yung delete button natin. Okay? Tapos, wala na. Okay na. Ngayon tuturo ko sa inyo kung paano mag-paste ng data. Dito tayo nag-paste ng data lagi sa kulay yellow. Okay? May sample data tayo dito.
Delete ko muna yan para bago. Okay, bali ito yung sample data natin sa Shopee. Sa finance lang, yung finance lang i-upload natin. Pag open niyo na Shopee, baka hanapin niyo yung data ninyo nandito sa pinakailalim, income data. Okay, sa pinakailalim, income na tab. Okay. Tapos mag-start tayo dito sa B6. Okay, column B. Tapos row 6. Magsimula tayo dito sa my header. Okay, Control Shift Right, Control Shift Right, Control Shift Right hanggang column AJ yan kasi hanggang pinakalas na column tayo ha. Column AJ. Tapos Control Shift Down para ma-shift lahat ng data. Para ma-select lahat ng data. Okay? Copy, balik tayo sa spreadsheet. Nasa Shopee tayo. Okay, right click lang ninyo yan. Tapos paste value. Kung ayaw ma-paste guys, Control Shift B. Okay, pinutin ko lang Control Shift tapos victory. Okay, lumabas na yung data natin. Then sa TikTok, ilagay na rin natin sa TikTok. Halimbawa mayroon kayong TikTok. Yan, TikTok tapos income. Punta ulit tayo sa A1. Isama natin yung header para malaman natin kung may nag-update na button o wala. Control Shift Right, Control Shift Right, Control Shift Right hanggang column AQ. Okay? Hanggang AQ sa TikTok. Tapos Control Shift Down para ma-select lahat ng data. Control C, copy. Then balik tayo sa spreadsheet. Sa kulay yellow, TikTok, kulay yellow, right click, Control paste special, paste values only, okay? Or Control Shift B. Kinlik ko na yan. Then automatic na siyang mag-fill yung data. Pwede nyo i-zoom out kung gusto ninyo. Then meron pa tayong data na Lazada. Okay, sa Lazada naman ganoon din. Yung finance lang yung i-download natin. Okay, may sample data na ako dito, yung na-download sa finance Lazada. Okay, bali ito yon. Sa A1 tayo ulit. Control Shift Right, Control Shift Down hanggang column R. Basta pinakalas, okay? Control Copy. Okay, balik tayo sa spreadsheet. Sa kulay yellow tayo. Values only. Okay, paste special, values only or shortcut Control Shift B. Pag ayaw ma-paste guys sa right click, paste special, gamitin nyo yung shortcut. Control Shift B. Okay? Huwag yung Control C lang, okay? Tapos kung may gusto pala kayong idagdag na data guys, halimbawa meron kayong dalawang punta lang kayo sa pinakailalim, Control down, tapos sa pinakailalim, add one row. Pag dalawa yung file ninyo, okay? Tapos dito kayo mag-paste ulit. Huwag na ninyo isama yung header. Huwag na ninyo isama yung header. Pag kinopya ninyo dito sa pinakailalim, dugtong lang ninyo, okay? Idudugtong lang ninyo dyan. Values only or yung shortcut natin, Control Shift B. Ganon din sa Shopee. Pag may dudugtong kayo sa ilalim, sa pinakailalim, punta kayo. Tapos add one row para meron kayong pagpipastean ng data. Okay, dyan. Values only, paste special, values only or shortcut, Control Shift B. Okay? Ganon din sa TikTok, same lang yan. Punta sa ilalim, add one row. Tapos, ito na, pwede kayo mag-paste yan kung dudugtong lang ninyo. Basta yung ninyo, halimbawa nagpa-process kayo ng July 1 hanggang last July 1. Sana yun? Ito pala. Nagka-process kayo ng July 1 hanggang 31. Dapat yung TikTok, Shopee, Lazada nyo, same date range sila, okay? Tapos pala guys, huwag kayong magda-download ng data na ngayong araw, okay? Sabi dito, ida-download lang daw natin yung data hanggang kahapon, okay? Kasi yung data ngayon, hindi pa tapos mag-update yan. Pag dinownload natin yung date ngayon, yung mga susunod na oras hindi natin ma-download. Okay. Next tayo, after ma-paste yung
data sa sheet name 2. Dito na tayo sa 3.5 finance mixer. Okay, bali ito na yung mga na-paste natin. Sunod-sunod na yan, bali meron tayo ditong guide. Okay, step 1. Step 1. Sundin lang natin to. Mabilis lang yung process dito guys. Dahil meron tayong na-avail na template. Kaysa mag-manual tayo, napakadali ng process dito. Okay? Tapos ng step 1, sabi niya step 2. Click mo lang yung step 2. Tapos mapupunta na siya dito sa sheet name 4. Sabi niya save to number 4. Ito yon, combined finance. Bali lahat ng finance na pupunta rito. Tapos after ma-transfer sa sheet name 4, pwede na nating i-delete tong mga finance. Ito mga number 2, i-delete niya. Okay? Sa step 4 yon. Ito namang 3, i-delete niya ito. Okay? Bali ganun lang, mabilis lang yung process dito. Kaya sobrang malaking tulong sa mga nagbi-business talaga, lalo na sa mga small seller. Okay, tapos na yung script, nandito na siya. Bali ito na yung mga na-process na data. Yung withholding tax, wala pa tayong final. I-update natin yan pag meron na. Okay? Bali ito na yon, yung natin. Okay? Non-VAT lang tayo. Itong VAT, aalisin ko yan mamaya. Bali, hindi na natin kailangan yan. Okay? Halimbawa naman, nag-avail kayo ng nakapag-resibo na kayo. Halimbawa, nag-avail kayo ng February 24. Tapos yung resibo ninyo na start, na kayo, nasa 111 o kaya 120. Lagay mo lang dito, tapos nag-avail kayo sa akin ng February 24. Sabi nyo nag-resibo na kayo ng mga natapos kayo ng 119, 120 na yung susunod. Lagay mo lang dito 120. Okay? Automatic na yan. Automatic na mag-a-adjust. Yung mga nasa taas, hayaan mo na yun kasi tapos mo na resibuhan yan. Okay? 120 ka na. Yung susunod na araw. February 24. Kung gusto mo naman ibalik, meron tayong button dito. Okay? Ito, SI set to automatic. Pag pinindot nyo yan, magiging normal ulit dito sa SI numbering. Pero pwede rin to, i-drag mo lang yan, okay, pababa. Automatic na siyang babalik sa dati. Okay, next tayo guys. Halimbawa pala meron naghingi ng resibo. Halimbawa itong 116. Itong order ID na ito, humingi siya ng resibo. Lagay mo lang siya dito. Okay? Ito, gawin mo lang siyang individual. Okay? Automatic na siyang dito? SI number. Number 17 siya. Okay? Ganun lang. Okay? Kahit ito, gagawin mo dito, individual. Automatic na rin siya magiging 18. Yung susunod mag-a-adjust. Okay? Kahit dito rin. Okay. Pero kung gusto mo siyang ibalik, gawin mo tong normal ulit. Click mo lang itong button na non-VAT. Itong VAT hindi ko na ito didiscuss, saka itong non-VAT mix with VAT. Hindi ko na didiscuss yan kasi tatanggalin natin tong button na to. Okay? Bali, sasakupin natin ngayon non-VAT. Pero sa mga sa mga VAT user, pwede naman meron tayong another template. Okay? Next tayo, dito na tayo sa i-receipt. I-receipt, bali, ito na yung resibo natin. Okay? Mabilis na yan. Bali, yung total na resibo natin, 12,218 kasi sobrang dami kong nilagay, marami akong sales. Okay? Bali, ito yung resibo niya. Lahat ng 500 below, re-resibuhan niya ng sama-sama. Okay? Yung mga 500 above, hiwalay yung resibo. Bali, ito pinagsama-sama niya itong mga below 500. Okay? Tapos kung gusto nyo lumipat, click lang ninyo ito or gawin nyo number 2. Magiging automatic na rin siya mag-a-adjust. Okay? Next tayo, 3. Pwede nyo rin gamitin tong button dito. Okay? Click nyo tong button nito, automatic na siyang mag-i-increment. Okay? Tapos click nyo ulit, automatic na siyang mag-i-increment yung
button. Meron din tayo dito guys na save as PDF. Okay? Ito yung file natin. Ito yung invoice. Delete ko muna to kasi sample ko lang yan. Okay? Nasaan na tayo? Okay, bali susubukan natin mag-print tayo dito hanggang 5. Save as PDF. Bali gagawin nating PDF to. Magmula dito hanggang sa ilalim. Okay? Yung receipt 1, 2, 3, 4, 5. Bali gagawin niyang PDF. Tapos isi-save niya. Okay, ginagawa niya na yung number 1. SI number 1. Ilalagay niya dito sa, kung ito yung file ninyo, gagawa siya ng folder invoice. Click lang ninyo yung invoice. Tapos ito na yung number 1. Then, open ninyo yan. Bali ganito yung itsura niya pag natapos na. Okay. Pwede nyo itong forward kahit kanino ng mga taga-sulat ninyo. Ito yung order. Ito yung order. Ito yung amount. Ito yung total. Okay. Ganyan lang. Pag may discount, lalabas siya dito. Discount. Okay. Number 4. Next tayo. Number 5. Bali, ito na yung mga naresibuhan na sinave natin as PDF. Okay, sobrang laking tulong nito sa mga nagpapasulat or meron kayong client na gustong pagsendan ng resibo. Okay, tapos na daw sabi niya. Bali, ito na yung 5 resibo na na-generate niya. Okay, next tayo para mabilis. Dashboard. Bali, ito yung dashboard natin. Tapos, meron tayong ano dito, sheet name, EBIR. Okay. EBIR. Bali ito yung babayaran natin. Kapag tapos na kayo mag-file, bali ito yon. Halimbawa, sa third quarter na lang, okay? Yung third quarter natin, pakita natin yung dashboard. Bali ito yung nabayaran na natin sa second quarter hanggang third quarter. Ay first quarter hanggang second quarter. Tapos ito naman yung sa third quarter. Okay. Next tayo. Bali ito naman yung ano natin. Yung total na 3 million, bali yung kailangan pa natin ibenta 1.1 M. Tapos yung kulay blue naman ay yung sold na natin. Tapos ito yung remaining, gross remaining. Okay? Next tayo. EBIR. Kapag mag-file na kayo guys, bali ito naman yung guide natin. Susundin na lang natin to. Bali ito sa 3%, ito sa income tax. Okay? Bali, isusulat na lang natin to sa EBIR form. Bali simulation lang to para hindi na kayo mahirapan. Summary report, ito yung summary report natin. Dito pala guys, pipili kayo dito sa EBIR kung anong tax type ninyo. Halimbawa 8%. Tapos pili kayo kung ninyo, kung pure kayo na or mixed income earner. Okay? Kapag mixed income earner kayo, click lang ninyo to, tapos okay na. Bali, wala kayong deduction nun kapag mixed income earner, pero pag pure, meron kayong 250 na less. Okay? Next tayo, ledger. Bali ito yung ledger natin guys. Bali ito yung mga nasa natin, CDJ. Okay? Tapos ito naman yung net natin. Palitan natin yan, net sale. Net sale. Okay? Less seller discount, bali ito yung binabayaran natin, taxable. Tapos ito naman yung mga expenses natin. Automatic na rin yan mag-populate. Okay? Tapos next tayo, CRJ guys. Ito yung CRJ natin. Okay. Bali may sale tayo ng January, February, March. First quarter yon. Tapos second quarter, ito naman yung sales natin. Okay. Bali nakaano na rin siya per month.
Okay? Then, bali ko kopyahin na natin to. Halimbawa, gusto natin kopyahin yung July. Okay? Hanggang July tayo. Kopyahin natin. Tapos lipat. July 31. Tapos, bali ito na yung total niya. Tapos lipat na tayo sa another page. Ito naman susunod. Okay. Hanggang fourth quarter, wala pa tayong sales ng fourth quarter. Third quarter pa lang yung na-upload natin. Okay, next tayo. Saan na tayo? CDJ. Bale CDJ guys, sulat lang ninyo, ay pipiliin lang ninyo dito yung kung anong account title, tapos yung date, tapos particular, receipt number. Okay na yan. Automatic na rin siya. Tapos yung kung magkano. Hanggang dito lang yung pinipil natin. Dito, automatic na yan. For example, maglagay tayo dito ng equipment. Anong tawag dito? Printer. Nung September 6 na rin lang lagay natin. Tapos, may binigyan tayo, humingi tayong resibo. Yung resibo niya, ganyan. 88. Okay? Tapos, kung magkano natin nabili, syempre 3,000 lang. Automatic na rin yan. Okay? Equipment, 3,000. Tapos automatic na rin yan mag-deduct kapag ikaw ay itemize. Then sa ledger naman, bali ito siya. Equipment, nagkaroon dito, meron tayong equipment dito, 3,000. Okay? Automatic na rin yan, computation sa natin, sa dashboard, sa tax na babayaran natin. Okay? Dahil 8% yung pinili natin, eto, 250 yung allowable deduction natin. Okay? Next tayo. Yan. Ledger, tapos na tayo dyan. General journal. Ilalagay lang ninyo dito yung mga entry ninyo. Okay? Tapos sa inventory naman, ito yung sa natin, manual input lang tayo dito. Tapos malalaman na natin yung estimated. Okay? Next tayo. Okay na. Tapos kapag mag-i-input kayo ng bagong data guys, dapat na pindot ninyo tong step 3 tsaka step 4 para makapag-input ulit kayo ng bagong data. Yung step 3, i-delete lang niya itong mga data rito para makapag-process ulit tayo. Step 4 naman, lahat ng step ng sheet name 2, buburahin niya para makapag-input tayo. Okay lang na burahin yan kasi nasa sheet name 4 na siya, combined finance. Okay? May mga data yung mga yan. I-delete natin dito sa step 4. After ma-delete yan, okay na. Pwede na ulit tayong salang. Okay, antayin lang natin matapos. Ayan, sabi niya okay na. Pag okay na yung step 3, step 4, pwede na ulit kayo magsalang kasi empty na ulit yung mga finance natin. Same process lang guys. Pag sasabihin niya dito kung ano na yung susunod natin, please pays from September 30 onwards. Okay? Bali, ito yung next target natin na data. Okay, next tayo. Wala na. Okay, bali na. Discuss ko naman lahat. Pag may tanong kayo, PM lang kayo or message anytime lang naman. Basta online ako or gising ako, okay? Wala naman akong lakad sa buhay. Kaya pwede kayong magtanong anytime.